Happy and healthy vibes lang po tayo ngayong Sabado ng umaga dito sa Pinoy MD. Ngayon pong Sabado na ito, syempre ako po ang inyong makakasama, kaagapay sa kalusugan, Connie Season. At mamaya naman, makakasama din po natin ang ating pinagkakatiwalaang dermatologist, si Dr. Jean Marquez, para sagutin ang inyong mga ipinadalang questions tungkol sa inyong kalusugan. Kaya abangan yan sa pagbabalik ng Pinoy MD. Dahil basta usaping pangkalusugan, ito ang legit. Yung umaga sa Pinoy MD, sanggol tinaningan ng 24 oras lang na mabubuhay. Ano ang kondisyon kung tawaging microcephaly at ano ang pinagdaraanan ng mga sanggol na nakararanas nito? Paniniwala ng ina ni Baby Lily na si Neriza, may kinalaman ang kanyang sakit na lupus sa naging kondisyon ni Baby. Mga paniniwala tungkol sa pagbubuntis, lilinawin. Samantala, narito muna ang ating dermatologist na si Doc Jean para sagutin nga po ang ilang mga usaping pangkalusugan na inyo pong ipinadala sa aming Facebook page. Kaya, good morning na natin siyang sabay-sabay. Good morning, Doktora! Good morning, Connie. Of course, good morning po sa lahat ng ating mga kapuso. Etong unang tanong, Doc, tanong ni Raymond Dalanon. Ano raw ba ang dapat gawin, Doc, sa matinding balakubak? May specific na ingredient ba na sabon halimbawa na po pwedeng gamitin? Ang katanungan mo ay kung may specific ba na shampoo, no? So, Raymond, no, yung balakubak na yan, usually, these are caused also by mga yeast, no? Or yung tinatawag na Malassezia furfur. So, they actually thrive o nabubuhay sila sa oils ng ating scalp, no? So, sometimes kung sobrang oily ng ating scalp, tapos hindi regular ang ating pagligo, or halimbawa naman ay we're using yung mga too much moisturizing or gumagamit tayo ng mga oily hair products sa ating hairs o yung scalp na yon, it actually triggers the growth of this yeast, no? So, anong kailangan natin? Kailangan natin yung mga shampoo merong anti-yeast properties, no? Ito yung mga shampoo na kung siguro naririnig mo ito, yung mga meselinium sulfide, ketoconazole, no? Yung merong mga zinc pyrithione, yung mga may salicylic, tapos yung iba naman sa mga mas natural side, mga tea tree, no? So, yun yung mga iba. Yung mga pangkaraniwan, yung mga tinatawag na cyclopiroxolamine, medyo malalim na. So, the best talaga is magtanong ka sa iyong dermatologist and para masuri rin kung ito ba'y seborrheic dermatitis na nagbabalakubak ka na rin dito sa face, no? Kasi kung meron ng pamumula, yung scalp mo, at meron ng kasamang pamumula at pagkakaliskis sa iyong face, then it could be seborrheic dermatitis. So, hindi lang anti-dandruff shampoo ang gamot dyan. So, baka na rin pwede na rin nating matarget yung immune system mo. Baka lagi ka rin puyat. So, punta ka sa isang board-certified dermatologist para mas masuri ka ng gusto. Samantala, back to our Facebook question, 18 years old pa lang daw si Jessie Dagon pero palala na ang kanyang varicose veins. Delikado raw ba ito sa kanyang edad at paano raw ba ito kaya masosolusyonan, Doktora? Jessie, no, at 18 years old, pwede ka talaga rin mag-varicose veins, no? Kasi pwede itong namamana or pwede rin itong sa iyong lifestyle. Lagi ka bang nakaupo lang? Matagal ka ba laging nakatayo? No? Depende yan sa iyong trabaho or halimbawa sa iyong lifestyle nga na tinatawag, no? So, hindi naman yan delikado. Nagiging delikado lang yan pag ito'y sobrang laki na at pumuputok na ito sa iyong balat or nagkakaroon ng pamumuo ng dugo dun sa loob ng varicose veins. So, at your age, no, I'm sure hindi pa naman ganun kalala yan. So, baka nag-uumpisa pa lang, pero may mga solutions na tayo pwedeng gawin. Unang-una, prevention, no? So, huwag ka masyadong tatayo ng napakatagal. Pag more than 2 hours, dapat kinikilos-kilos mo yung paa mo, walking in place, or halimbawa, umiikot-ikot ka, tapos laging nakatayo yung nakataas yung iyong paa pag ikay nakaupo ng matagal, no? Itaas mo above your waist, and of course, you can wear compression stockings. Pag talagang hindi mo na nagkakaroon na ng pain, tapos hindi mo na gusto itsura, then you can go to a board-certified dermatologist para magpa-sclerotherapy. Habang ang ibang ina, pinakaabangan ang milestone ng kanilang sanggol tulad ng unang ngiti at paggapang. Si Neriza, ang pagmulat ng anak na si Lily tuwing umaga ay isang tagumpay na para sa kanya. Morning po, pinapainitan ko po si baby. Pagkatapos, pinapadede ko po siya. Pinaliliguan po araw-araw. Pag binibigay po yung mga pangangailangan ni baby, minamahal po namin siya. Pagkapanganak pa lamang kasi ni Neriza, tinaningan na siya ng doktor na 24 oras lang posibleng mabuhay ang anak niya.
Araw-araw po, pumapasok po sa isip ko na isang araw, mawala si baby. Sakit talaga kasi hindi po ano yung kondisyon ni baby. Halos araw-araw, gabi-gabi, pinipray ko po na sana tumaas pa po ang ano niya para makasama po namin siya kahit ganyan siya po. 5 buwan pa lamang na ipinagbubuntis ni Neriza si Baby Lily, na-diagnose ito na mayroong microcephaly, o yung kondisyon kung saan ang ulo ng sanggol ay mas maliit kaysa sa karaniwang sukat para sa kanyang edad. Siyempre, masakit bilang isang ina na makita po si baby na ganyan. Masakit talaga po. Ayon sa pediatrician na si Dr. Barbie Baring, kapag may microcephaly ang isang sanggol, ibig sabihin, posibleng nagkaproblema sa pagdevelop ng utak. Ang brain at ang skull ay sabay yan na nagdi-develop. Habang lumalaki ang utak, lumalaki rin ang skull. So, kaya may mga fontanelles. So, may mga pagkakataon na nasa loob pa lang ng sinapupunan ay nahahamper ang development. Bukod sa naiibang itsura, hirap din daw kumilos at bumalanse si Baby Lily. May problema rin siya sa paningin, pandinig, pati sa paglunok. Maliit po talaga yung ulo ni baby, tapos may bukol po siya sa bandang likod po. Yun po yung parts ng brain ni baby. Hindi nakakaupo sa kanyang expected na time frame na siya ay makaupo. Hindi siya nakakalakad sa expected age na siya ay makapaglakad. Hindi siya nakakapagsalita kaagad. So those are mga important na developmental milestones na kakailanganin na aabangan. So ang mga bahagi ng utak na naaapektuhan ng microcephaly ay ang cerebral cortex, ang bahagi ng utak na responsable sa pag-iisip, memorya, pandama at motor control. Dahil sa hindi buong paglaki, maaaring magdulot ito ng intellectual disability, pagkukonbulsyon at developmental delay. Sa ilang kaso, ang cerebellum or ang bahagi ng utak na responsable sa balance at coordination ay maaaring maapektuhan at nagdudulot ng problema sa motor skills. So, yan yung paglalakad. Ang brainstem ay pwedeng maapektuhan na maaaring magdulot ng problema sa paghinga, paglunok at heart rate. Hinala ni Neriza ang nangyari kay Baby Lily may kaugnayan sa kanyang pagbubuntis. Sa sakit po siguro na nagkaganyan po si baby. Parang naapektuhan talaga si baby sa mga gamot ko kasi matatapang yung mga gamot ko. Si Neriza kasi na-diagnose ng lupus, isang autoimmune disease kung saan ang immune system inaatake ang sariling tissue ng katawan, dahilan para makaapekto sa iba't ibang organ. Nag-undergo po ako ng 6 months chemotherapy po. Last chemotherapy ko po, hindi ko po alam na nabuntis na po ako. Minsan po, sinisisi ko po ang sarili ko kasi nagkaganyan si baby, masakit sa akin. Pero pinapray ko na lang po na sana araw-araw maging healthy na lang siya. Ang tanong, may epekto nga ba ang sakit ni Neriza sa kondisyon ni Baby Lily? Abangan mamaya! Ito naman ang question mula kay Ryan Lavestre. Ligtas daw bang magpatanggal ng nunal sa mukha? Ryan, no, yung pagtanggal ng nunal sa mukha ay safe, no? Kasi maganda ang healing, no, ng ating skin sa mukha dahil maraming blood vessels, maganda ang circulation dyan sa ating face, no? Yun nga lang, syempre, meron tinatawag tayo na ABCDE of melanoma skin cancer. Sinusuri rin dapat, mas importanteng nasuriin kung ito ba'y benign or something pre-malignant or malignant yung iyong mole, no? Depende sa assessment ng isang dermatologist, dun natin maipapayo kung paano tatanggalin. Is it for laser lang? Susunugin lang ba? Cryotherapy or surgery, no? Yung ABCDE of melanoma is A, asymmetry, no? Magkaiba yung itsura, no? B is border, kung yung border ba ay hindi bilog na bilog, medyo irregular. C is the color, no? Kung yung color ba nag-iiba sa iba't ibang bahagi ng mole, may pula dito, may blue dito, may black dito, ganyan. And D is the diameter. If it's more than parang pencil na eraser, and E if it's evolving, nag-iiba yung itsura through the years. So, magpasuri kasi yung dermatologist kasi ang mole is really not dangerous, no?
tatanggalin lang kung ayaw mo itsura, pero it becomes, of course, dangerous kapag meron mga changes sa mole. Dahil ay iba ang itsura, ang mga sanggol na may microcephaly hindi nakaligtas sa panghuhusga at sabi-sabi. Hinuhusgahan kaagad ng tao yung lifespan nila na ay hindi magtatagal yan, ganon. Sa physically po, lagi nilang, bakit ganyan yung ulo ng anak mo? Bakit ano? Sa physical po, nakikita na kaagad nila, tapos ginajudge na po kaagad nila yung bata. Paniniwala ni Neriza, konektado sa sakit niyang lupus ang kondisyon ng anak na si Baby Lily. Noong ipinagbubuntis niya kasi ito, sumailalim din siya sa chemotherapy. Yung pinagbubuntis ko pa po si baby, hindi po ako makalakad. Masakit po yung isang paa ko po. Siguro sa sakit ko po, dala ng sakit ko. Tapos yung pagbubuntis ko naman sa kanya, medyo mahina talaga yung katawan ko. Yung immune system ko po mahina talaga, tapos baba po ng potassium ko po. Ang tanong, Dok, posible nga bang makaapekto sa development ng isang sanggol ang kondisyon ni Mommy habang nagbubuntis, gaya ng lupus o cancer? Pwedeng makapag-paresulta sa microcephaly ang isang nanay na may cancer because of the chemotherapeutic drugs. Yung cancer drugs mismo, yun yung magkukos. Komento pa ng ilan sa social media, ang pagliit daw ng ulo ng sanggol, epekto ng pag-inom ng acne medication habang nagbubuntis. Dok, totoo ba ito? Yes, yan ang isang gamot na known cause na po pwedeng makapag-resulta sa microcephaly sa isang buntis na babae na uminom ng gamot para sa tagihawat. Paglilinaw ni Doc, posibleng sanhi ng microcephaly ay ang impeksyon ng ina habang nagbubuntis, gaya ng Zika virus, rubella, toxoplasmosis o cytomegalovirus. O kaya naman ay exposure sa mapanganib na kemikal, alak o droga habang nagdadalang tao. Ang isang nanay na kulang sa folic acid ay po pwedeng magkaroon din ng anak na ang end result in nagkakaroon ng microcephaly. Pwede rin na yung nanay ay na-expose sa kung ano-anong chemicals. Kung ang nanay ay exposed or gumagamit ng drugs, mga ipinagbabawal na gamot. Kung ang nanay ay nagsisigarilyo. Kung ang tatay ay nagsisigarilyo, passive smoking yon. Usually yung ultrasound sa first trimester pwedeng wala pa. Pero karaniwan yung sa second trimester na ultrasound na ginagawa ng OB sa nanay, pwedeng doon may makita na maliit pala yung ulo ng baby sa loob. Walang lunas sa microcephaly, pero ayon kay Doc, ang maagang intervention, tamang paggabay at suporta mula sa mga espesyalista ay makatutulong para mapaunlad ang kakayahan at kalidad ng buhay ng bata. Ang mga infections ay preventable. Like for example, yung mga infectious causes ng microcephaly tulad ng rubella. Rubella is preventable because there is the MMR vaccine. So kaya nga dapat yung women of reproductive age, so bago ka palang mag-asawa, bago ka palang manganak, ay nabakunahan ka ng MMR. Ang microcephaly ay walang gamot, pero may pag-asa na mabuhay ng matagal hanggat ang pag-care doon sa batang may microcephaly ay naandyan. Layo ng Microcephaly Awareness Philippines na maipalaganap ang pag-unawa sa microcephaly at mabigyang suporta ang mga pamilyang nag-aalaga sa mga mayroon nito. Kami po sa Microcephaly Group ay sumusuporta sa mga kapwa po namin nanay, kapwa po namin mga bata. Nagbibigay po kami ng suporta sa isa't isa. Minsan nagkakandak po kami ng event yearly para magsama-sama po yung mga nanay at mga bata para maramdaman po nila na hindi po sila nag-iisa, na merong isang grupo na handang yumakap at kumalinga po sa kanila. Wala namang kumpirmadong datos ng mga kaso ng microcephaly ang Department of Health. Ang kagustuhan ni Maricar na makapagbahagi ng suporta sa mga may microcephaly, mayroon palang pinaghuhugutan. Akala namin napaka-rare nung condition namin. Tapos,
weeks, years, time pass by, padami na ng padami yung mga members namin na nagkalat na pala yung mga microcephaly dito sa Pilipinas na hindi lang nabibigyan ng atensyon, na hindi lang sila na-expose sa masyado sa lipunan. Bilang nanay, para matanggap ng lipunan tsaka mga taong nakapaligid sa'yo, yung kalagayan ng anak mo is ipapaliwanag mo sa kanila na siya ay microcephaly, nakuha yon hindi dahil sa sinumpa siya or what, yung hindi isa siyang condition na neurological condition na na-acquire ng mga bata. Nais ni Maricar na sa pamamagitan ng kanilang grupo, mabigyan ng inspirasyon at pag-asa ang mga pamilyang lumalaban dito. Lalo pat ang kanyang anak na may microcephaly, 9 na taong gulang na. Since neurological condition sila, most of them is mga bedridden babies. Yung mga simpleng ngiti lang na magagawa nila, yung makipaglaro lang sila sa'yo sa pamamagitan ng, kasi most of them hindi po nakakapagsalita. Yung mangitian ka lang po nila is malaking bagay na po yun sa amin eh. Hanggat nakikita po namin lumalaban ng mga bata is nilalaban po namin. Hanggat matapang po sila, kailangan po rin namin maging matapang para sa kanila. Gaya ni Maricar, si Neriza, ilalaban daw ang anak hanggat kaya. Yung mabuhay na lang po siya ng matagal na kasama namin. Yun na lang yung pinapasalamatan ko sa Panginoon po na kung hanggang kailan niya po ipapahiram sa amin si Baby Lily po. Wala na po akong dapat ihingiin pa po. Yung makasama na lang namin siya araw-araw, yung maibigay ko po sa kanya yung mga pangangailangan niya, yung makita niya na kung ano namin siya kamahal po. Hinihikayat ko po ang mga nanay na wag po nating ikulong ang ating mga anak. I-out of the box po natin sila, i-expose po natin sila sa lipunan, wag po natin silang ikahiya. Ang microcephaly ay walang gamot, pero may pag-asa na mabuhay ng matagal hanggat ang pag-care doon sa batang may microcephaly ay naandyan. Walang ibang hangad ang isang ina, kundi ang maisilang ang sanggol ng ligtas at malayo sa sakit. Gaya ni Neriza at ni Maricar na patuloy na lalaban at magpapakatatag para sa mga anak. Samantala, nakaisang buong episode na naman tayo ng Pinoy MD mga kapuso. Salamat po muli sa inyong pagtutok sa amin at syempre sana na-inspire po namin kayo maging fit and healthy. Hanggang sa susunod na Sabado mga kapuso, magkita-kita po tayo mula 6:30 in the morning to 7 in the morning. Ako pong inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season, nagpapaalala na iisa lamang ho ang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman po ang inyong dermatologist, si Dr. G. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo at ang inyong kalusugan ang laging #1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD. MD.